Hi guys, good morning. So, ito po yung ah, pagpapatuloy natin sa paggawa dito sa aking pagli-layout ng PVC at saka electrical wiring dito sa aming terrace. So, medyo naantala ang pagkatapos nito kasi po medyo nakaramdam tayo ng hindi maganda sa ating katawan, kaya ako po ay nagpahinga muna ng 2 araw. So kayo po, araw ng Biyernes, ako po ay nakabalik-balik sa pag-ayos ng ating electrical. So ayun, update ko kayo. So dito po tayo sa may patio ng aming terrace. So ito po, update ko kayo. So yan po yung napending kong trabaho na natagan na nga natin ng electrical wiring, both lighting at saka outlet dyan sa ating PVC conduit pipe. So yan po yung distribution nya. Ngayon itutuloy ko po hanggang papunta doon. So ayan po ang latag ko. Hanggang doon sa dulo. So ayan po, itutuloy na natin, papunta na po yan doon hanggang doon sa dulo, tapos dito sa taas ng garage namin para sa ilaw tsaka outlet deck. Tapos po na isara ko na rin yung mga pull box dito sa may likuran bahay. So ito po, yan, sinara na natin. Ayan, pasensya na kayo, may mga sinampay. Ayan po, yan yung ilaw natin sa solar. Tatanggalin ko po rin yan, ililipat ko ng pwesto kasi may ilaw na tayo dito sa gabi. Hanggang dito na po yan sa may MCB box. Tapos ito po, nakikita nyo, minodify ko po. Ayan, pinalitan natin ng bago. Mas magandang tingnan ngayon. Tapos mas maganda yung ilaw niya, hindi siya bulb kundi LED square surface light po siya. Ayan. So ayan po, 18 watts yan, kaya liwanag sa gabi. And then dito po yung switches niya. Tapos sa loob ng comfort room, nilagyan ko na rin po na switch. Ayan, dalawa po yan. May provision po yan para sa exhaust fan. So lalagyan din po natin yan. So surface light na daylight, tsaka pin light na warms. So tricolor pala yan mga guys. Ayan o, tricolor siya, nag-iiba-iba rin ang kulay. So 3 kulay. At the same time, itong surface light natin, yan, tricolor din po yan. Ayan. So ayan guys, pansamantala yan muna po ang aking update for today's Friday. So i-continue ko na po yung pagtatrabaho doon sa may terrace namin hanggang doon sa may garahe. Sana matapos ko na ngayong maghapon. A few moments later. Ako'y nagbabalik guys para ipagpatuloy yung katulad ng nasabi ko na itutuloy natin yung paggawa dito sa aming patio dito sa may terrace at garahe. So ito na guys yung nagawa ko kanina. So nakapagdugtong na tayo ng isang tubo na 10 feet ang haba. Ayan, andito ang dulo, dudugtungan na lang natin siya. So yun, gumamit tayo ng heat gun doon kanina para maitaas natin ng konti doon sa may tubular para ma-fix ko ng clamp. Ayun, tapos dito guys, ayan, yung dadaanan ng tubo na yan, babawasan natin yung bracket
para dito sa isang tubular na pumunta dito sa garahe. Ito guys, yan. Ayan. So, babawasan natin guys ito. Yan guys. Yung itaas yan, tatabasan natin para makalusot yung 1/2 na tubo sa taas. Para hindi na tayo init at gumamit ng heat gun. Yan. Tatabasan natin ng konti para makalusot, para dire-diretso tayo ng dugtong dito hanggang sa makarating tayo dun sa may bandang dulo. Doon guys, hanggang doon sa dulo. So ayun guys, tayo ay gagawa dito pag-grinding ng bracket para mailusot natin guys yung 1/2 na tubo para maiwas natin doon sa bracket. Ito guys, ayan, tatabasan natin yung pinakadulo ng bracket ditong bar na to. Yan, ito guys yung umakyat dito. Ito yung pinaka poste ng aming garahe. So dyan dadaan guys yung layout ng papunta sa garahe. So magkakaroon tayo dyan after ng bracket yan, lalagay tayo ng isang pull box yan o cut-off box para may distribution siya papunta dito sa garahe. And then tuloy-tuloy lang yung pagtugtog natin ng tubo. Kaso ito nga guys, yung bracket na yan, tatabasan natin ng konti para hindi na tayo mag-init ng PVC pipe. So yun guys, mga gagawin natin ngayon. So yan guys, at makikita ko sa inyo kung paano ko i-grind yung dulo ng bracket na yun. So saglit guys. Ginagawa mo? Bago pala tayo mag-grind guys, nagsuot ako ng mask sa mata para protection doon sa titilamsik na bakal para hindi tayo mapuwing. At saka mainit yun, baka madali yung mata natin, magkaroon tayo ng problema sa mata. Tama. So, always wear mask para sa protection ng iyong mata pagka kayo gagawa ng mga ganyang grinding activity. So ito na guys, aakyat pa ako doon sa lamesa. Ayun guys, saglit lang at aakyat ako. Then iiwas natin yung isang fern na halaman para hindi tayo abala sa pagka-dry. So yun guys, itong trabaho na to madali lang naman. So yun lang sa akin, may problema tayo sa mobility kaya dinadahan-dahan natin yung paggawa para safe na rin yung aking sarili sa anumang mga insidente mangyayari. So kailangan lagi tayong nakasuot ng mga gloves at saka eye protection. So, start na natin guys, cut.
So, ayun guys, bumaba muna ako kasi hindi kayang i-grind ng vertical yung dulo ng bracket. So, at least takat natin ng horizontal. Ang gagawin ko, i-try natin yung pansinsil ko sa pader. Try natin masuhin para tumikwas lang ng gano'n. Pagka tumikwas yan at unti-unti natin nagagalaw, mabe-break natin yung dulo na yon. So, matatanggal natin. So, saglit guys, kukuha na ako ng gamit. So, ayun guys, nakuha ko na yung martilyo tsaka yung pangsinsil natin, pang dasik natin gano'n. Pero naisip ko parang mahirap. Ang gagawin ko, babarilahan ko muna siya para meron ng portion doon sa mga pagitan ng pinagkata natin para unti-unti natin magalaw. So yun na lang gagawin ko muna, babarilahan natin siguro mga 4 na barena pag ganon o 5. So subukan natin.